Sige, ngayon ay magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral ng paglalakbay sa buhay ni Abraham. Ug unya, dayon, atong pagatun-an og susihon pag-ayo ang unang tulo ka mga nagkalain-laing dapit nga iyang gipuy-an kaniadto, ang nasod sa Iran ug ang dapit sa Shechem. Kaya marami na tayong narinig tungkol sa kung sino si Abraham at kung ano ang kahulugan ng kayang buhay para sa atin. Ngunit habang tinatalakay natin ng kaunti ang iba't ibang lugar na ito, tatalakayin natin ang lahat ng 10 lugar na ito na kanyang tinirhan at susubukan nating pag-ugnayin ang 10 utos na ibinigay sa kanya ng Diyos kasama ang 10 pagkakaloob at ang 7 tipan. Makita natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng pagiging isang anapo ni Abraham, hindi ba? Kaya una sa lahat, si Abraham ay ipinganak sa Ur ng mga Kaldeyo. Tama ba? At anong uri ng lugar ang Ur? Lugar iyon ng idolatriya, di ba? Sa Josue Kabanata 24, talata 2, sinasabi na noong naninirahan doon si Abraham at ang kanyang amang si Tera at ang kanyang mga ninuno, naglingkod sila sa ibang mga Diyos. Ama, ibang mga Diyos, maramihan. Kaya ay isang lugar ng idolatriya. At ipinapakita nito sa atin isang katanian ng mundong ginagalawan natin ngayon dahil nabubuhay tayo sa isang lugar ng idolatriya, puno ng mga Diyos, puno ng mga espiritu na hindi natin nakita. At lahat sila ay nakikipaglaban para sa ating isipan at puso, tama ba? Hindi lang yan, puno ng mga ideya, filosofiya, paniniwala at kaisipan na puro na lang na riyan, di ba? Lahat ng ito ay naglalaban para sa ating mga puso at isipan. Si Abraham ay nanirahan sa ganoong lugar. Kung iniwan siya ng Diyos doon, magiging katulad siya ng isa sa mga taong sumamba sa Diyos-Diyusan. Kaya tinawag siya ng Diyos palabas, tama ba? At sinabihan siyang umalis, lisanin ang iyong bansa at ang iyong mga kamag-anak. Dahil kung mananatili ka roon, susuko ka sa mga Diyos at Espiritu at mga kaisipan at ideya at ideolohiya at uban. Kaya halimbawa, tingnan ang mga taga-Kulusas, Kabanata 2, talata 8. Ito ang hinihimok sa atin ni Apostol Pablo, di ba? Sinasabi sa Kolosas, Kabanata 2, versikulo 8, mag-ingat kayo na walay sinuman ang bumihag sa inyo sa pamamagitan ng pilosopiya at walang kabuluhang panlinlinlang ayon sa tradisyon ng mga tao, tama ayon sa mga panimulang aral ng sanlibutan, kaysa ayon kay Kristo. Tingnan natin ngayong sa mundo na tayo ay nabubuhay kay Kristo at sa kanyang salita. Ang mga turo niya ay isa lamang sa marami pang iba, hindi ba? At lahat sila ay naglalaban-laban para sa ating mga isipan. Kinahanglan natong biyaan ang tanan, sama sa gihimo ni Abraham, ug sundon ang pulong ni Kristo. Mao ka na ang buhing pulong. Yan ang totoong salita. Iya ang salitang magbibigay sa aton ng kaligtasan. Gayon din sa mga taga-Epeso 6, versikulo 12, muling sinabi ni Pastor Pablo, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahalang kapangyarihan ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Kita mo, ang ating laban ay laban sa mga espiritual na puwersa, tama ba? Kaya hindi pisikal na labanan, kundi isang espiritual na labanan. Okay, si Abraham ay ipinanganak sa parehong uri nga sitwasyon. Kaya sa ngayon, binubomba tayo ng lahat ng uri ng ideya at alam mo na, mga bagay, filosofiya, mga turo. Maganda silang lahat pakinggan, pero parang may kulang, di ba? Kaya talaga, gayang iniutos ng Diyos kay Abraham, ang unang utos na ibinigay niya kay Abraham ay ano?
Malis ka, iwanan mo ang mga bagay na ito. Iyan ang unang hakba mo, ang ating buhay ng pananampalataya. Kaya iniwan niya siya at pagkatapos ay pumunta siya sa Haran. Tama ba? Ano ang Haran? Bueno, ang Haran ay isang lugar ng espiritual na pagsasanay. Dahil dito niya nakilala ang ilan sa mga ninuno ng pananampalataya, gaya ni na Noe, Shem at Eber, di ba? Kaya rito siya dapat sanayin sa salita ng Diyos. Ngunit, hindi lamang ito isang lugar ng espiritual na pagsasanay. Ang Haran ay isang napakayaman at marangyang lungsod noong panahong iyon. Kung titingnan mo sa mapa, nasa gitna iyon, di ba? Kung saan nagsasama-sama ang lahat ng mga lugar na ito. Kaya ito ay isang ruta ng kalakalan at komersyo. Kaya ito ay isang napakayaman at maluho na lungsod. Kaya may mga tukso rin doon. At bahagi iyan lahat ng pagsasanay. Hindi lamang ang pag-aaral ng salitang Diyos, kundi ang pagdaig sa tukso ay bahagi rin ng pagsasanay. Kaya si Abraham ay dapat sanayon dito. Pero kapag natapos na ang oras ng pagsasanay, kailangan mo nang umalis. At muling sinabi ng Diyos na ibinigay ng Diyos ang parehong utos dito. Alis na, di ba? O, sa ilang salita, sinabi niya, humayo kayo sa ngayon. O sa Genesis Kabanata 12, tama ba? Amalis ka sa iyong bansa at sa iyong mga kamag-anak at maging ang bahay ng iyong ama. Imong nasud, paryente, balay sa imong amahan. Sa laktod, kini nagsimbolo sa atong comfort zone, di ba? Ang ating ligtas na zona. Alam mo, napapaligiran tayo ng ating mga kaibigan, kamag-anak, miyembro ng ating pamilya. Alam mo na, komportable tayo at ligtas ang pakiramdam. Pero minsan, ayaw iyon ng Diyos. Dahil kung komportable at ligtas ka, anong mangyayari? Pakiramdam mo, hindi mo kailangan ang Diyos, di ba? Kaya sabi ng Diyos, lumabas ka diyan. Kaya pinalayas din ng Diyos si Abraham mula roon. At sa Haran, naroon ang lahat ng mga bagay na ito na pumigil kay Tera, ang ama ni Abraham, hindi ba? Lahat ng ito ay mga bagay. Ayan ang pumipigil sa atin sa lubos na pag-aalay ng atong buhay sa Diyos. Kaya sa wakas ay iniwan ni Abraham mading ang kanyang ama at nagtungo sa Kanaan. Tama ba? Kaya kapag tapos na ang iyong pagsasanay, ano ang mangyayari? Magpapatest ka. Kapag nagpatest ka, ano ang mangyari? Hindi ka pumupunta sa testing area kasama ang mga magulang mo, di ba? O kasama ang iyong guro, mag-isa kang punta para magpasuri. Okay, kinahanlang ngang umalis ni Abraham ng mag-isa. Kaya ngayon ay talagang inilalapat niya ang mga natutunan niya hanggang sa puntong ito ng kanyang buhay. Kaya sa wakas ay iniwan niya ang kanyang ama at nagtungo sa Shechem, ang unang lugar sa Kanaan. Kaya sa edad na 75, nilisan niya ang Haran at nagtungo sa Kanan. Nang makapasok siya sa Kanaan, inakala niya na ang Diyos ay, halika at gabayan mo siya. Ngunit hindi, siya ay pababa mula sa hilaga. Siya ay pababa at walang sinabi ang Diyos sa kanya. At pagkatapos, sa wakas, nang makarating siya sa Shechem. Sa teksto ngayon, sinasabi na nagpakita ang Diyos kay Abraham. Okay, nagpakita ang Diyos sa kanya at ang salitang lumitaw dito sa Hebreo ay ra, na malamang ay nangangahulugan, nagpakita ang Diyos sa isang nakikitang anyo. Sa unang pagkakataon, nang pumasok siya sa Kanaan, nagpakita ang Diyos sa isang nakikitang anyo. At ano ang sinabi ng Diyos? Sinabi niya, ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga inapo ang lupaing ito. Kaya ang Shechem ang lugar kung saan niya unang inihayag ang lupaing ibibigay ng Diyos kay Abraham. At ang lupaing iyon ay ang lupaing ng Kanaan, pati na rin ang Shechem, tama ba? Kaya dito, unang ipinahayag ng Diyos
kung aling lupain ang ibibigay ng Diyos kay Abraham. Ngayon, habang ginagabayan ng Diyos si Abraham mula Ur patungong Haran at Shechem, bago pa man siya makarating sa Shechem, sinabihan na niya si Abraham na umalis, tama ba? Amulis. Pero nang sinabihan niya itong umalis, sinabi ba niya rito kung saan eksaktong pupunta? Sinasabi ng Biblia na hindi. Sabi nga ng Biblia, pumunta ka rin, di ba? Kaya kung titingnan mo ang Hebreyo 11, talata 8, sinasabi nito na nilisa ni Abraham ang kayang bansa nang hindi alam kung saan pupunta. Bakit ginagawa iyon ng Diyos? Bakit hindi na lang sabihin ng Diyos, sige, dito ka pupunta. Abuton ka ng ganito katagal, kailangan mong pumunta ng ganito. Eksakto. Bakit hindi niya bigyan ka ng eksaktong itineraryo ng buong biyahe para alam mo na kung ano ang eksaktong nangyayari? Hindi naman ginagawa iyon ng Diyos, di ba? Ginagabayan tayo ng Diyos araw-araw, hakbang-hakbang. Iyan ang problema. Kaya sinabi ng Diyos, humayo ka lang at ipapakita ko pa sa iyo, sasabihon ko sa iyo. Kaya hindi natagpuan ni Abraham ang Kanaan. Nakita ni Abraham ang Kanaan, tay sigig sulti ang Diyos, pwede sa tuo o sa wala. Arang pakikinig sa nabigasyon mo, di ba? Hindi natagpuan niya Abraham ang Canaan gamit ang kanyang mga mata, ngulit natagpuan niya ito gamit ang kanyang mga tainga. Kaya ang 2 Corinto 5 versikulo 7, sama sa nabasahan, naglakaw kita, pinaagi sa pagtuo, o dili sa pananaw. Kaya ginawa ito ng Diyos ng ganito upang makinig si Abraham sa kanya araw-araw. Kailangan tumanggap si Abraham ng araw-araw na tagubilin mula sa Diyos. Pagising mo sa umaga, hintayin ka niya. Gigising din siya. Sige Scott, saan ako pupunta lalun? At sinabi sa kanyang Diyos kung saan siya eksaktong pupunta balang araw. Mga 25 milya lang o ano paman. Ang pang-araw-araw na tagubilin na yun. Parang pangungulekta lang ng mana araw-araw, di ba? Ginabayan ng Diyos si Abraham sa ganitong paraan. At ganito rin tayo ginagabayan ng Diyos ngayon. Usahay, dili tanan ipakita sa Ginoo. Gamay ra iyang ipakita sa amo. Ari diri ha. Kaya nga nangangailangan ito ng pananampalataya dahil kailangan nating makinig araw-araw sa sinasabi niya sa atin. At lumakad ng naayon. Bakit ginawa ato ng Diyos? Bueno, sa seryeng History of Redemption, sabi ng author, nagbigay ang ating author ng ilang dahilan. Una sa lahat, ginawa niya ito upang ipakita sa aton na ang Diyos ang nangunguna sa daan at hindi tayo. Kung ibibigay sa atin ng Diyos ang buong plano, tayo na lang ang mag-iisa, di ba? Paalam, Diyos ko. Lumiko ka habang nasa daran. Gusto kong bisitahin ang lugar na ito at dumaan dito at baka maligaw ka, di ba? Ngunit ganito ang ginawa ng Diyos upang malaman natin na ang Diyos ang gumagabay sa daan ng paunti-unti. Kaya tingnan natin ang ilan sa mga talata riri. Pakibasa ang Kawikaan, Kabanata 16, talata 9. Mga Kawikaan, Kabanata 16, talata 9. Kaya sinasabi sa Kawikaang Kabanata 16, talata 9, ang isip ng tao ay nagpaplano ng kaniyang lakad, mulit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kaniyang mga hakbang. Maari nating planuhin kung saan tayo susunod na pumunta, ngunit ang Diyos ang siyang gagabay sa atin sa kung saan niya tayo gustong pumunta. Kaya kung pupunta ka sa talata 3, mga Kawikaan, Kabanata 16, talata 3, ganito natin kailangang ipamuhay ang ating mga buhay. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga plano ay magiging matatag. Kita mo? Una, kailangan nating ipagkatiwala ang lahat sa Diyos at pagkatapos ay gagabayan tayo ng Diyos
upang matupad ang mga bagay na iyon para sa atin. Sa Proverbio kawahan, bersikulo kawahan ug upat, nagingon, ang mga lakang sa tao gikan sa Ginoo. Unsaon man pagkasabot sa tao sa iyang dalan. Ang mga hakbang ng tao ang itinakda ng Diyos. Kaya kailangan nating makinig sa Diyos. Mga tagubilin, gabay at direksyon sa atong buhay araw-araw. Kaya mahalagang basahin at pagnilayan natin ang kanyang salita araw-araw, manalangin sa Diyos araw-araw tulad ng ginawa ni Abraham upang malaman natin kung saan tayo pupunta. Pangalawa, ginawa ito ng Diyos upang ipakita sa aton na ang patnubay ng Diyos ay progresibo. Ibig sabihin, hakbang-hakbang ito. Hindi niya sinasabi sa amin ang buong detalye ng maaga. Unti-unti niya tayong ipinapakita. Kaya, halimbawa, sa Exodo, Kabanata 23, talata 29 at 30, nang sinasakop ng mga Israelita ang lupain ng Kanaan, ito ang sinabi ng Diyos. Sabi niya, hindi ko palalayasin lahat ng sabay-sabay. Tandaan mo, ang mga Kananiyo ay naninirahan doon, hindi ba? Namuyo dito ang 7 katribo sa Kanaan o giingnan sila sa Diyos nga sakupon ang yuta. Miingon ang Diyos, papahawaon ko sila alang kanimo, apan dili dunganon ang tanan. Miingon siya, dili ko sila papahawaon sa imong atubangan sulod sa katuwig, upang ang lupain ay hindi maging tiwangwang at ang mga hayop sa parang ay hindi mapahamak. Masyadong marami ang magiging bukid para sa iyo. Unti-unti ko silang palalayasin sa unahan mo, hangtan sa ikaw ay lumago at angkinin ang lupain. Kita mo, nang sakupin ang Diyos ang lupain ng Kanaan para sa atin, unti-unti niya itong ginagawa. Dahil kung sabay-sabay niyang palalayasin ang lahat, magiging walang tao roon, di ba? At sa kalaunan ay magiging tiwangwang ito. Ubasin sa kupon sa mananapap, kay kulang sa panahon ang mga Israelita sa pagpuyo sa tanang yuta. Hindi lang ito pinag-usapan, ilang libong taon na ang nakalipas, pinag-usapan din ito ngayon. Ang ating buhay pananampalataya ay parang pagsakop sa ating mga puso gamit ang salitang Diyos, tama ba? Sinasakop natin ang ating sariling mga puso ngayon gamit ang salita ng Diyos. Pero unti-unting pinalalayas ng Diyos ang ating mga kaaway para, alam mo, makasabay tayo sa pag-unlad na iyon. Tama ba? Ang dami nating problema sa ating sarili, di ba? Ngunit sinisimulan ng Diyos na lutasin ang mga ito para sa atin isa-isa at upang tayo ay makalakad kasama niya habang tayo ay nagpapatuloy. At sa kalaunan, ang ating mga puso ay lubos na masasakop at magkakaroon sana tayong larawan ni Kristo sa ating kalooban ng lubusan. Tama ba? May isang babaeng Koreano na nagngangalang Kim Weeks. Siya ay isang bulag na ulila. Nabulag siya noong digmaang Koreano at lumaki siya sa isang Amerikano, sa isang ampunan na pinamamahalaan ng mga Amerikanong misyonero. Kaya dahil bulag siya, mahilig siya sa musika, naging mang-awit siya. At kalaunan, kumanta siya kasama si Billy Graham sa kanyang krusada. At ito ang isang bagay na sinabi niya, kung maggiya og buta, kinahanglan sila giya kay dili sila makakita. Dili nimo isulti ang naa sa layong distansya, kundi ang naa mismo sa ilang atubangan. May podium sa harap, may isang hakbang. Kailangan mong gumawa ng hakbang. May pinto rito sa harap mo, di ba? At dahil ang taong gumagabay sa bulag na iyon ay tapat, aniya, lagi akong nagtitiwala sa kanila. At lagi nila akong ihatid sa aking destinasyon. At ito ay parang kung paano tayo ginagabayan ng Diyos. Dahil lahat tayo ay bulag sa espiritual na aspeto. Hindi nato alam ano ang nasa harapan nato. Kaya ginagabayan tayo ng Diyos ng ganito, ng paunti-unti. Pumunta ka rito, mag-ingat sa hagdan o baitang na iyan. May pinto at biko. At ang ating Diyos,
Siya ay isang tapat na gabay, kaya maari natin siyang pagkatiwalaan. Isang bulag lamang aniya at lubos na ipinagkakatiwala ang sarili sa gabay dahil wala na siya ibang pagpipilian. At kapag nagawa niya iyon, nakakarating siya sa kanyang patunguhan nang hindi laging nadadapa o natutumba. Ang ating Diyos ang pinakamatapat na gabay na mayroong tayo. Kaya dalangin ko na ipagkatiwala natin ang ating mga buhay, ipagkatiwala ang ating mga buhay sa kanyang mga kamay. At gagabayan niya tayo at dalhin tayo sa ating patunguhan. Amen? Kaya ganoon niya inakay si Abraham papunta sa Kanaan. At nang makarating siya sa Kanaan, ang unang lugar na pinuntahan niya ay ang Shechem. Tama ba? At ang Shechem ay matatagpuan sa pagitan ng dalawang bundok. Bundok dito at bundok doon. Ito ang bundok Gerizim. At ito ang bundok Ebal. Kaya nandito si Shechem. At si Abraham ay dumaaran ng ganito. Sa kanyang kanan ay ang bundok Gerizim. Sa kanyang kaliwa ay ang bundok Ebal. Kaya mamaya, sabi ng Diyos, gusto kong ilagay mo ang pagpapala sa bundok Gerizim. At ang pagmumula sa bundok Eban. Samtang naglakaw ka sa yuta, unsay buot ipasabot ni ini. Sa karaan, ang tuong kamot, mao ang kamot sa panalangin, di ba? Sa Israel din, ganon din. Ang kaliwang kamay ay palaging sumpa. Kaya, habang naglalakad si Abraham sa Shechem, sinasabi sa kanilang Diyos, tingnan mo, ang pagpapala ay nasa iyong kanan at ang sumpa ay nasa iyong kaliwa. Ngayon, kailangan mong pumili. Ito ang buhay mo. Tandaan, si Abraham na ngayon ang nag-isa, di ba? Kung wala ang kanya pama. Mag-isa siyang naglalakad. Kasama ang kaniyang asawa at pamangkin na si Lot. Walang magsasabi sa kanya na ito ang tamang daan. Siya na ngayon ang pinuno. Siya na ngayon ang pinuno ng sambahayon. Kaya itinuturo rin sa atin ng aral na ito ang mga pinagdaanan natin sa atong buhay. Kalaunan ng pamunuan ni Moises ang mga Israelita patungong Kanaan at pagkamatay ni Moises, pumasok sila sa Kanaan na harap din ang mga Israelita sa parehong sitwasyon. Sa ilang biyahe, ang mga Israelita ay ginabayan ng haliging apoy, haliging ulap at haliging apoy. Tama ba? Ngunit, tumigil iyon bago sila tumawid sa ilog Jordan. Nang makatawid sila sa Jordan patungo sa Kanaan, nawala ang haliging ulap at apoy. Ngayon, kalinganan magdesisyon ang mga Israelita ng mag-isa. Parang sabi ko, kapag kukuha ka ng pagsusulit, ano ang gagawin mo? Pupunta ka ng mag-isa sa testing room. Gamita ang imong nakatunan sa imong mga desisyon. Kay ang kinabuhi, sunod-sunod na pagpili. Ipiliin mo ba ang pagpapala o ang sumpa? Ipiliin mo ba ang buhay o kamatayan? Nandito na kami. Iyan ang pinagdaanan ni Abraham at kadalasan ay pinipili niya iyon. Tama ba? Kaya kung titingnan mo sa Deuteronomio, Kabanata 11, mga bersikulo 26 hanggang 32, ito ang sinasabi ng Diyos. Hayaan mong basahin ko iyan para sa iyo. Sa Deuteronomio Kapitulo 11, versikulo 26 hangtod 32, nag-ingon, Tanawa, gibutang ko sa inyong atubangan karon ang panalangin ug tunglo. Ang panalangin kung tumanan ninyo ang mga sugo sa Ginoo nga inyong Dios. Ug ang tunglo kung dili ka mumutuman kung dili mo tipas sa dalan aron mo sunod sa laing mga Dios na wala ninyo mailhi. At mangyayari pagka dinala ka ng Panginoon mong Diyos sa lupain na iyong pinapasok upang ariin na iyong ilalagay ang pagpapala sa bundok ng Gerizim at ang sumpa sa bundok ng Ibal. Dili ba tuaman na sa tabok sa Jordan, sa kasadpan sa dalan, sa yuta sa mga kanaanhon sa Araba, at bang sa Gilgal, tapad sa mga kahoy sa More.
Mao nga giingon sa Dios, ibutang ang panalangin dinhi ug ang tunglo didto. Biyaya iyan, sumpa iyan. Nandito ako ngayon sa gitna, aling paraan ang pipiliin ko? Ito talaga ang pangunahing layunin ng ating buhay, ang mga pagpipiliang ito. Pero sabi ng Diyos, kung magtitiwala ka sa Kanya, nandiyan siya para gabayan tayo. Sige, dumako tayo sa Isayas, Kabanata 30, mga talata 20 at 21. Isayas Kapitulo 30, versikulo kawahan, hangtod kawahan usa. Kaya sinasabi sa Isayas, Kabanata 30, mga bersikulo 20 at 21, bagamat binigyan kayo ng Panginoon ng tinapay ng kahirapan at tubig ng kapigatian, siya, ang inyong guro, ay hindi na magtatago, kundi makikita ng inyong mga mata ang inyong guro. Makakarinig ang iyong mga tainga ng isang salita sa likuran mo. Ito ang daan. Lakaran mo ito tuwing liliko ka sa kanan o sa kaliwa. Kita mo, ganito lumakad si Abraham. Dahil ang Diyos ay laging nasa likuran niya, sinasabi sa kaniyang taina, pumunta ka sa kanan o pumunta sa kaliwa, dito, doon, at ganito kay tayo gagabayan ng Diyos kung magtitiwala tayo sa Kanya. Okay? Kaya't dalang ko na sanay, lubos na magtiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa Kanyang salita para sa patnubay. Wala nang iba ka. Kung titingin ka sa ibang mga bagay, ibang mga Diyos, ibang mga ideya, ibang mga filosofiya, ibang mga tao, kung gayon, ang tinig ng Diyos ay mapapalubog. Hindi mo ito maririnig. Isalig nato ang tanan sa Ginoo. Pinaagi ni ini, madungog nimo ang iyang giya, matag adlaw, kung unsaon pagkinabuhi. Kaya ganito lumakad si Abraham. At dahil sinunod ni Abraham ang Diyos sa ganitong paraan, ipinangako ng Diyos na siya ay magiging isang dakilang bansa. At bilang isang dakilang bansa, ano ang naging papel ni Abraham? Bilang konklusyon, bakit ginawa ng Diyos si Abraham na isang dakilang bansa? Ang layunin ng Diyos sa pagbibigay ng ganitong kaloob na maging isang dakilang bansa ay upang siya ay maging biyaya sa mundo. Ito, sa aking palagay, ang susi kay Abraham. Sinasabi niya kay Abraham na maging pagpapala sa iba. Kung imong tan-awon ang Genesis Kapitulo 12, versikulo 1 ug 2, giingon sa Dios kang Abraham, sakto ba? Gingingon siya sa Ginoo, biyai ang imong yuta, mga paryente, ug balay sa imong amahan, ug adto sa yuta nga akong ipakita nimo. Buhaton kitang dako manasod, panalanginan ti ka, padakon ang imong ngalan, ug mahimong panalangin ka, sakto ba? Sa bersikulo 3, giimon, panalanginan ko ang mutabang nimo ug ang musupak nimo akong silutan. Tungod nimo, panalanginan ang tanang kaliwatan sa kalibutan. Kita mo, iyon ang layuni man ginagawang isang dakilang bansa si Abraham upang sa pamamagitan niya, lahat ng pamilya sa mundo, lahat ng tao sa mundo ay pagpalain. At upang magawa iyon, kailangang maging isang pagpapala si Abraham. Kung titingnan mo ang talatang iyan, ang huling pangungusap ng talata 2, sinasabi nito sa Ingles, at kaya ikaw ay magiging isang pagpapala. Tama ba? Ngunit sa Hebreo, ito'y talagang isang pautos. Ang ibig sabot nito, literal, ay maging isang pagpapala. Ito ay isang anyong utos. Ang utos ng Diyos kay Abraham, maging isang pagpapala. At iyan ang iniutos niya sa atin ngayon. Kailangan mong maging isang pagpapala sa iba. Kaya halimbawa, tayo ay naliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, tama ba? Biyaya yan. Iyan ay isang regalong malayang ibinigay sa atin. Hindi ito galing sa amin. Naliligtas tayo sa pamamagitan ng pagsunod ng iba, tama ba? Ang ating kaligtasan, ibinibigay sa atin bilang isang regalo.
sa pamamagitan pagsunod ng ibang tao. Kailangan may sumunod para sa atin para matanggap natin ang kaligtasan. Sino yon? Ibang tao ba yon? Si Jesucristo yon, hindi da. Sumunod si Jesus sa pamamangatay sa krus para sa atin. Kaya natatanggap natin ang kaligtasan iyan. Tama ba? At ngayon, sinasabi ng Diyos, ngayon kailangan mong sumunod. Bakit? Pagkatapos nating matanggap ang ating kaligtasan, bakit pa natin kailangang sumunod? Naligtas na tayo. Bueno, dahil pagkatapos ng kaligtasan, ang ating pagsunod, kapag tayo ay sumunod, iyon ay magiging pinagmumulan ng pagtapala para sa iba. Iyang ang nais ng Diyos na maging si Abraham. Yan ang gusto niyang maging tayo. Kaya niya kami pinatawag dito. Hindi lamang para sa kaligtasan kaya niya tayo tinatawag. Kapag nailigtas niya tayo, may gusto siyang gawin tayo. At ano iyon? Nais niya tayong maging pagpapala sa iba upang sa pamamagitan ng ating pagsunod, may makikinabang din. Kapag sinusunod natin ang mga utos ng Diyos na mangaral at ibahagi ang ebanghelyo, kapag sinusunod natin ang utos na iyon, may iba pang maliligtas dahil dito. Tama ba? Dahil sumunod si Abraham, siya ay naging isang pagpapala para sa kanyang mga inapo. Tingnan natin ang dalawang talata at pagkatapos ay magtatapos tayo ngayon. Genesis Kabanata 22, talata 18, Genesis 26, mga talata 4 at 5. Babasahin natin ang dalawang talatang ito at tatapusin natin ang aralin ngayon. Kaya una, dumako tayo sa Genesis Kabanata 22, talata 18. Kaya sinasabi sa Genesis 22:18, sa iyong binhi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa dahil sinunod mo ang aking tinig. Tama ba? Dahil sumunod si Abraham, ngayon sa pamamagitan niya, lahat ng bansa sa mundo ay maaaring pagpalain. Maari siyang maging isang pagpapala dahil sa kanyang pagsunod. Ngayon, tingnan natin ang Genesis, Kabanata 26, mga bersikulo 4 at 5. Genesis, Kabanata 26, mga talata 4 at 5. Pararamihin ko ang iyong mga inapo na gaya ng mga bituin sa langit at ibibigay ko sa iyong mga inapo ang lahat ng lupaing ito. At sa pamamagitan ng iyang mga inapo, pagpapalain ng lahat ng bansa sa mundo, sapagkat sinunod ako ni Abraham at tinupad ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan, at ang aking mga kautusan. Ang Diyos talaga ang nakikipag-usap dito, hindi kay Abraham. Bakit natanggap ni Isaac ang lahat naman ng pagpapalang ito? Dahil sumunod si Abraham. Ang pagsunod ni Abraham ay naging isang pagpapala para sa kaniyang anak si Isaac. Kaya kapag tayo sulok, magiging isang biyaya ito para sa ating mga pamilya, para sa ating mga kaibigan, para sa mga taong malapit sa atin. Maari tayong maging isang pagpapala at dahil may ibang sumunod para sa atin, natanggap natin ang pagpapalang ito. Ang pagsunod ni Jesus sa krus ang siyang pinagmumulan ng ating kaligtasan. Dahil may ibang sumunod at nagtatag nitong simbahan noon, na yun ay pinagpapala tayo nito. Tama ba? Kaya ang ating pagsunod ay nabibigay daan sa atin upang maging isang pagpapala sa iba. Iyan ang layunin ng ating pagtawag. Kaya nga nandito kami. Kailangan nating maging isang pagpapala, okay? Kaya ito na lang talaga dito. Ito ang konklusyon. Ang buhay ni Abraham ay isang pagpapala sa iba. Tinawag niya tayo upang maging pagpapala sa iba. Busa, mahimong panalangin. Sugo kini sa Diyos. Ang paagi ni ini, mao ang pagtuman. Kapag sinusunod natin ang mga utos ng Diyos, maari tayong maging pagpapala sa iba. Manalangin tayo. Mahal na Ama sa Langit, maraming salamat po sa inyo sa pagturo sa amin tungkol sa pagsunod ni Abraham at kung paano ito humantong sa kanya upang maging isang pagpapala sa iba at sa mga bansa sa mundo. Diyos Ama, nais din namong maging isang pagpapala. Gamiton mo po kami at naway maging mga matuwid mo kaming lahat na magiging daluyan ng pagpapala sa lahat ng taong nakapaligid sa amin. Ngulit, Diyos amang Diyos, ang aming laman ay lubhang mahina paminsan-minsan.
Kahit na handa ang aming mga espiritu na sumunod sa iyo, Panginoon, mahirap pa rin itong gawin. Ginoo, itugot sa imong espiritu ang gahom aron musunod kami sa imong kabubug-on ug magmando kanimo sa matag lakang. Pinaagi sa atong pagtuman, madalauntan nato ang panalangin sa Dios sa mga tao sa palibot. Daghang salamat. Ihalad namo ang himaya kanimo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Daygun ang Dios pinaagi sa pagpamakpak.